Una-una, tinawag na nila ang mga kapatid niya. Pangalawa, tinawag na niya mga anak niya, tinawag na kami, nagpaalam na sa amin. Nag-text siya sa pamilya ko. So, in a way, kahit nakita mo natin, siya po ay nahirapan, pero nakita niya, napaghandaan niya. Karamihan sa atin kasi hindi nakaplano. Wala po sa plano natin yung kamagayan po natin. Marami po tayong plano sa buhay, pero hindi kasama po doon yung plano po natin kung tayo po mamamatay. Handa na ba tayo? Sabi po niya, Leamos October 4, are you ready to meet your end? Yung bumagat ng tanong po sa amin. Kaya sa kanya pong paghihirap, nakita po natin na ito po yung nagtulog po talaga. Hindi po talaga ang paghihirap sa kanya. Pero sabi po ng magandang kasulatan, at siya po ay nabawian na po ng tunay sa ngayon. Sabi po sa banal kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, if only for this life we have hope in Yeshua, we are of all people most to be pitied. Kaawa-awa tayo. Ibig sabihin po sa buhay na to, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaawa tayo. Napakakawawa kasi kung meron po tayong ginaasahan dito sa buhay sa mundo na to, kaya magkakaroon po tayo ng magkakaroon po natin ng buhay na walang hanggan. Yan po talaga tinungunan po natin. At yan po yung tinitiyak po natin. Sabi ni Yeshua sa John chapter 11 verse 21, bakit kailangan po natin na magkaroon po tayo, inaasan po natin magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng John chapter 11 verse 25, sabi ni Yeshua, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he died. Bubuhay po tayo mo. Kaya kailangan po talaga natin ng pananampalataya kay Yeshua. Sabi po ng isang writer, when we are in Yeshua, we die once, we live twice. Mamatay tayo, pero mabubuhay tayo ulit. Pero for those without Yeshua, you live once, you die twice. Pag nabuhay kayo, mamamatay kayo, at pag bubuhayin kayo ulit, sigurado pag wala ang pangalan nyo sa Book of Life, susunugin kayo. Kaya